Hindi lang electric na sasakyan ang bumibida ngayong mahalang gasolina, pati na rin ang mga electric motorcycle. Pero bago raw bumili niyan, may mga dapat mo nang isaalang-alang. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Couple goals ng karamihan ang hobby nila Pauline Rosine at Andre Lenin Lacanilaw o mas kilala sa social media bilang Dre and Pau. Ang madalas na bonding kasi nila ay road trip. Pero kahit mahal at pabigat sa bulsa na ang gasolina, road trip never stop pa rin sila. Dahil kamakailan lang, nag-electric motorcycle na sila dahil sa taas ng presyo ng langis. Yung sound. Walang muffler kasi. Walang muffler. Sobrang tahimik lang niya para ka lang ano. Alam mo yan, pagdadaan ka. Parang hangin lang. Next is wala siyang usok. Wala siyang amoy. Wala yung amoy ng gasolina. Tapos, pinakamalaking difference, gasolina, yung gastos. Kumpara sa mga e-bike, kinakailangan ng mga papeles at dapat rehistrado ang isang e-motorcycle gaya ng isang traditional gasoline motorcycle. Classified as L3 category ng Land Transportation Office o LTO ang mga e-motorcycle kaya kinakailangan itong irehistro. Yan ang dapat isa sa alam ng bibili nito. Yung mga gantong e-motorcycle, kung tawagin, nire-rehistro siya sa LTO, tapos may plaka ito, May license. at saka may license, yes. Kailangan ng license. Pero, paano nga ba kung sa kalagitnaan ng ride nyo, mag-empty ba't kayo ngayong limitado rin ang charging station para sa e-vehicles at motorcycle? Yan naman daw ang tines nila Dre and Pau sa kanilang motor. Yung nalubatan kami along the way, sinadya namin yun. Yes, kasi tinest talaga namin, di ba? Yung full range ng e-motorcycle. Every time na lalabas kami, we made sure na meron kaming dalang extension na heavy duty at saka yung mismong Portable charge. yung mismong portable charger niya. 3 oras bago ito ma-full charge. At kung ang full tank ng isang gasoline motorcycle ay pumapalo na sa 300 to 500 pesos, ang full charge ng isang e-motor na 16.5 kilowatts ang battery nasa 80 to 100 pesos lang. At kaya na raw nitong tumagal ng mahigit 3 oras. Kada unit naglalaro naman sa 150 to 160,000 pesos ang retail price. Kaya payo ni Dre and Pau sa mga nag-iisip na bumili ng e-motorcycle. Dapat tansyahin natin yung budget. Ang nangyayari is dahil nakita natin nag-rise yung fuel, bigla na lang nag-switch into EV. Research na lang siguro din muna bago bumili. Kung talaga bang bagay sa kanila yung ganitong klase ng motorcycle. Yes, lifestyle Lifestyle din kasi laging malayo yung mga biyahe. Tapos limited pa lang yung charging station para sa mga EV. Parang medyo mag-isip ng konti. Pag-isipan at planuhin muna natin ang mga bagay na pinaglaanan natin ng ipon para hindi masayang ang perang pinaghirapan. Mga kapatid, Mobile Journalist Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga e-motorcycle kasama si Mobile Journal Francis Rivera. May Francis, pwede palang irehistro na sa LTO itong mga ito, no? E-motorcycle. Kaya ibig sabihin, pwede rin sa kahit anong bahaging EDSA. Yes, sa mga major road, pwede na rin itong mga e-motor, no? Kasi under to ng classification ng LT, based doon sa LTO. So unlike sa mga e-bike na talagang hindi sila pwede sa mga main road, main highway, subdivision streets lang, no, kung maaari doon. Ano ba yung paliwanag natin, Francis? Ano yung under ng L3 classification? Ito yung mga e-vehicle, no, kagaya nga nitong electric na motorcycle, no, kabilang to doon sa mga L3 na classification na sumusunod doon sa qualification and standard ng isang motor or talagang gasoline na motorcycle, at kabilang nga dyan itong e-motor. Okay, Francis, nabanggit mo na 3 hours lang ang itatagal ng isang full charge. Gaano ba kalayo yung nababiyahe ng 3 hours? Malayo din, Pops J. 150 kilometer. 150 kilometer May ang layo. tinatawag ito, Francis, kung di ako nagkakamali, yung autonomy, no? Yung distance, na eto lang. Halimbawa, 70 kilometers, 80 kilometers. Kumbaga may limit lang. Oo, so ibig sabihin, 150 kilometers. Yes, Pops J, 150. And isa pa dun sa binabanggit sa atin nitong nila Dre and Pau, no?
iilan pa lamang tong mga e-motorcycle na ganito, no? So Na ina-allow ng LTO. Oo. And sa mga susunod pa na araw, sa mga susunod pa na taon, baka mas Magbabago longer pa pa yung range or mas mahaba pa yung kilometer na pwedeng takbuhin. Pero yung sa kanila kasi na ginagamit nila ngayon 150 lang Oo. Talagang na-test nila yung layo and hanggang Oo. saan lang talaga. Halimbawang malobat itong mga e-motorcycle, pwede bang makicharge ito dun sa mga pinagkakargahan din ng mga e-cars, no? Electric vehicles. Yes, Paus J, yun naman yung kwento sa atin. Oo. At medyo dun sila sa side kung saan medyo mababa yung voltage no ng dun sa mga e-vehicle na charging station. Plus, pwede pa sila doon maka-charge, no? Pwede sila kumatok sa mga household, sa mga bahay-bahay. Katulad nung ginawa nila sa isang karinderya, naki-charge sila doon kasi may dala silang portable charger. Dala nila yung charger. Oo. Pwede naman kasi yung battery nga nitong e-motor na to designed for household. So pwede silang mag-charge sa makisaksak kumbaga. Parang cellphone lang, ano? Oo. Oo. Gaano naman katagal yung buhay nitong mga battery ng e-motor, no? Oo. Perhaps G, depende yan sa magiging usage. Oo. Yung paano mo ginagamit yung or for daily, no, kung Yung e-motorcycle yung mo. e-motorcycle. Pero ang range kasi niyan is nasa 3 to 5 ang pinaka max niyan, 3 to 5 years ang battery lifespan niyan, no? At Usually may warranty na ibinibigay yung seller, yung dealer. yung sa mismong manufacturer kung saan Oo. nila nabili yun. Correct. At maaari din, pwede naman for replacement no, ng battery kasi usually ito naman na yung nagpapagana ngayon dito sa mga e-vehicle. Parang either motor pero usually battery talaga ang talagang main component kung bakit tumatakbo itong mga electronic or electric na motor and e-vehicle. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.